Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay August 19, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Brethren in Christ, let us start in prayer. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection. Dahil patuloy po ninyo kami inilalayo, inaadya at iniiwas sa lahat po ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat din dahil sa tuwing kami ay gigising, tuwing umaga, kami po ay nagtataglay ng biyaya ng kalakasan at biyaya ng kalusugan na galing po sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po Panginoon sa inyong probisyon sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Ang biyaya po ninyo ay sapat sa bawat isa. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga upang magbulay-bulay ng iyong mga salita. Patuloy po ninyong pagpalain ng aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sambahayan dahil naniniwala kaming lubos that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why once again, we ask that send your word sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, nang sa gayon ay mapagpala ang amin pong mga buhay. Salamat din po sa inyong mga salita na hindi nagmamaliw, hindi kumukupas, at hindi po napaparam dahil patuloy po itong nagdudulot ng kalakasang espiritual, nagbibigay po ng matatag na pananampalataya at matibay na pag-asa. Salamat din sa isa na naman pong araw na inyo pong ipinagkaloob sa amin dahil alam po namin na sa umagang ito ay mayroon po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala. That's why we as your children are expecting, Lord, that we will receive all the blessings that you have prepared for us today. And this our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa 2 Timothy chapter 2:8. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Alalahanin mo si Hesukristo na muling nabuhay sa mga patay, sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. And in Amplified Version, 2 Timothy 2:8, constantly keep in mind Jesus Christ, the Messiah, as risen from the dead, as the prophesied King, descended from David, according to the good news, the gospel that I preach. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of 2 Timothy is no other than Apostle Paul. And Apostle Paul, known as a man of revelation dahil sa yaman at kadakilaan po ng mga kapahayagan na ipinagkaloob ng Diyos sa kaniya. At dito mga kapatid, si Apostle Paul ay sumulat po almost 1/3 of the New Testament books, and at ang kanyang mga letters or epistle ay kilala po na Pauline epistles, other are pastoral epistles, other are prison epistles, and other are general epistles. At ito nga pong 2 Timothy ay napapabilang po ito sa tinatawag po nating pastoral epistles, at ito po ay ipangalawa niyang letter or epistle kay Pastor Timothy, brethren in Christ. At ang sinasabi po ni Apostle Paul kay Pastor Timothy, alalahanin mo si Hesukristo na muling nabuhay sa mga patay. And of course, because sabi nga ng Amplified, Jesus Christ as Messiah, siya po ang prophesied King, at hindi ho pwedeng maging hari ang hindi po descendant ni David according to the prophecy. At ito po mga kapatid ang ipinapangaral na ebanghelyo ni Apostle Paul. At ang ebanghelyo ay kilala po itong gospel, good news, brethren in Christ.
sa panahon po nila. Kaya again, ang bilin po ni Apostle Paul kay Pastor Timothy, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay. That's why our today's message, which entitled, Keep in Mind that Jesus Christ was risen. Bakit po napakahalaga na ating pong alalahanin at sa tuwinay ating pong malaala na si Jesucristo ay nabuhay mula sa mga patay? Dahil alam naman po natin mga kapatid na ito po ay confirmation, yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay sa kaligtasan po na atin pong tinanggap mula sa Kaniya. Because sabi nga po ni Pablo na kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay, walang kabuluhan ng ating pangangaral, walang kabuluhan ng ating pong pananampalataya, walang kabuluhan ng ating paglilingkod. Subalit sa kabilang dako, lahat ng ating pong pangangaral, pananampalataya ay paglilingkod ay naging makabuluhan dahil nga ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli. And again, we have to put these things in mind for us always to be reminded na tayo po ay mayroon pong kumpleto at ganap na kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. And our today's word, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just hear it from someone who is teaching to us and preaching to us. We have to agree it personally, we have to believe it personally, we have to claim it personally, and we have to declare it personally, so that there will be tremendous manifestations in our lives, brethren in Christ. And this point of time, our today's grace and promises that we are going to tackle, we will acronym the word shifted, S-H-I-F-T-E-D, brethren in Christ, regarding po sa dapat po natin alalahanin sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. First point, constantly remember the gospel of salvation. Pag sinasabi po kasing gospel, good news, at pag sinasabing good news, ito po ang ebanghelyo, remember that we have the gospel of salvation, mabuting balita ng kaligtasan. Kaya tayo mga kapatid ay dapat alalahanin that we have been saved, brethren in Christ, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag sinasabi pong salvation, from darkness, dinala tayo sa liwanag, at from the power of Satan, dinala tayo sa power ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po, mula sa kamatayan, dinala tayo sa kabuhayan. That is salvation is all about. Kaya we have to constantly remember the gospel of salvation. And second point, constantly remember the gospel of hope. Because, brethren in Christ, itong gospel na ating pong laging napapakinggan, this is also the gospel of hope. Ang sabi nga po, mga kapatid, ang description, this is our blessed hope, brethren in Christ. Kaya salamat sa Panginoon because of the gospel, because of the good news. And this good news, this evangelion, brethren in Christ, ito po yung grasya ng Panginoon. We are hoping. Kaya tayo po ay mayroong buhay na pag-asa sa Panginoon dahil po sa mabuting balita na mayroon po tayo. And third point, constantly remember the gospel of increase. Dahil ang gusto ng Diyos ay tayo po ay always increasing and ever increasing. Dahil tulad po ng sinasabi po natin mga kapatid, ang gusto ng Diyos ay mag-abound tayo sa kaniyang biyaya. The word abounds ay synonymous with the word increase. Gusto ng Diyos na mag-i-increase tayo sa kanyang biyaya. At ang biyaya, mga kapatid, ito ay mabuting balita sa atin.
At ang wika pa nga, ang Diyos, maaari tayong pasaganain ng Diyos sa lahat po ng biyaya. Kaya I called it the gospel of increase. Gusto ng Diyos na tayo ay laging nag-i-increase, and praise God, we have this good news of increase, brethren in Christ. And fourth point, constantly remember the gospel of freedom. Tayo po mga kapatid, pag sinasabing freedom, we have been freed from sicknesses, suffering, sa lahat po mga kapatid ng hindi maganda na nangyayari sa ating buhay, we have been set free. Kaya mayroon po tayong freedom. Mayroon tayong kalayaan sa Panginoon. At ang kalayaan na mayroon tayo sa ating Panginoon, this is also a good news for us. And of course, sa fifth point, constantly remember the gospel of transformation. You always heard from me na hindi lamang buhay ang binabago ng ating Panginoon, maging ang ating pamumuhay ay binabago ng ating Panginoon. And we call that transformation from one situation to another situation. At ito po ang ating pong natanggap because of the gospel that we have in our Lord Jesus Christ. And sixth point, constantly remember the gospel of eternal life. Mabuting balita rin po na tayo ay mayroong pong buhay na walang hanggan. Lahat po ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo, naniniwala sa ating Panginoon Kristo, at of course nagtitiwala sa ating Panginoon Kristo, we have eternal life. And tulad ng sinasabi po natin, ang eternal life ay nagsimula nung panahon na tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo bilang ating tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng ating buhay. Kaya we have eternal life, and ang pagkakaroon po natin ng eternal life is an assurance na tayo po talaga ay nagkamit po ng kaligtasan. And of course, seventh point, last point, constantly remember the gospel of deliverance. Pinalaya tayo mga kapatid sa plano ng kaaway, lalang ng kaaway, gawa ng kaaway. Mga kapatid, we have been delivered sa lahat ng ating pagkakautang, sa lahat po ng mga sabihin natin in darkness, we have been delivered. Kaya salamat sa Panginoon dahil malaya na tayo, hindi na po tayo slave, hindi na po tayo alipin ng kasalanan. We have been delivered from sin, we have been delivered from Satan, we have been delivered from darkness, brethren in Christ. Kaya salamat sa Diyos sa ating pong paggalaya sa mga tanikala ng kaaway, sa mga piitan ng kahirapan, ay we have been delivered because of the gospel, because of the good news that we have with our Lord Jesus Christ. Kaya to sum up of our today's message, which entitled, keep in mind that Jesus Christ was risen, and our today's grace and promises that we tackled and we acronym the word shifted, SHIFTED. First point, constantly remember the gospel of salvation. Second point, constantly remember the gospel of hope. Third point, constantly remember the gospel of increase. And fourth point, constantly remember the gospel of freedom. Fifth point, constantly remember the gospel of transformation. And sixth point, constantly remember the gospel of eternal life. And seventh point, last point, constantly remember the gospel of deliverance. And these are the acronym of the word shifted: salvation, hope, increase, freedom, transformation, eternal life, and deliverance. And this is the good news for us, brethren in Christ. These are the good news for us, brethren in Christ, because gospel means good news, and good news is Ebanghelyo sa Tagalog, mga kapatid. And we have to constantly remember these things, or we have to keep in mind all of these things, that Jesus Christ was risen, because this is our guarantee, this is our assurance
brethren in Christ, and this is our confirmations that we have the salvation with our Lord Jesus Christ. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Lord, kami po ay nagpapasalamat dahil po sa pagliligtas na inyo pong ipinagkalob sa amin, and it was guaranteed and it was confirmed, and we are rest assured that we are all saved because you have risen from the dead. And we have to keep in mind, Lord, the gospel of salvation, the gospel of hope, the gospel of increase, the gospel of freedom, the gospel of transformation, the gospel of eternal life, and the gospel of deliverance, so that Lord, kami po ay makakatayo at amin pong mapanghahawakan ang kaligtasan na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat din sa patuloy ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na may mga business, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na may mga trabaho, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na mga nag-aaral, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, anuman po ang ginagawa, bless the work of their hands. At salamat din sa napakagandang araw na minsan pa inyong ipinagkalob sa amin, dahil sa umagang ito ay minsan pa namin tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayaman lang pagpapala. Kaya sa buong maghapon, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored, and blessed, dahil ang nais mo lamang sa amin ay maging pagpapala kami sa aming pamilya, iglesia, komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. We thank you, Lord, sa lahat ng iyong mga anak, born again Kristyano at mananampalataya. Truly that in your hands we are well secured and well protected, because we are covered with your precious blood, and we are surrounded with your guardian angels, and we are bearing your powerful name. Salamat sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, hindi po bansang isinumpa, at aming tinatas ang aming presidente, maging ang kanyang kabinete, ang lahat ng mga senadors, governors, mayors, captains, councilors at kagawads, mga tanods. Lord, aming itinata sila sa inyo, kasama rin po ang Armed Forces of the Philippine National Police, na sila po ay makapaglingkod na may katapatan na puso ayon sa habag at biyaya mo sa kanila, Panginoon, at dalangin namin na pagpalain niyo po silang lahat. Salamat, God. Bless our country. Bless each and every one of us. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen.